Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahina, sapagkat dakila ang araw ng pamamahinang ito. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinako kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ang ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa mga nasa online, kami po ay naririto sa Barangay 284, Zone 25, sa pamumuno po ng ni Chairman Melchor Garin at kasama po ang kanyang mga konseho para po sa ating ika-4 na araw ng pagnanobena para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino. Gaya po ng mga nabanggit kanina ng ating mga katikista, marami pong ginawa si San Nicolas nung siya ay namumuhay pa o namubuhay pa dito sa mundong ibabaw. Nagpapagaling, tumutulong magpakain sa mga may sakit, namimigay ng tinapay, at nagdarasal para sa mga kaluluwa habang kanya pong ginaganap din ang iba pang mga tungkulin doon po sa kanilang parokya o assignment kung saan siya itinatalaga. Ang lahat ng yan ay ginawa ni San Nicolas dahil sa pag-ibig sa Diyos. Sabihin nyo nga po, pag-ibig. Alam nyo na ba ang kahulugan ng pag-ibig? Pag tinanong kayo na dati, yung panahon natin, usong-uso yung mga slam book. Sino bang nakapag-pirma sa slam book? Favorite color, favorite food, then mayroon doon, what is love? Ano ba yung sinulat nyo noon na definition ng what is love? At mas naintindihan na ba ngayon na medyo matatanda na tayo, nagkakaedad na tayo, naintindihan na ba natin ang kahulugan ng pag-ibig o mas lalong lumabo ang kahulugan ng pag-ibig? Ano ba? Kasi ngayon, yung nakukonfuse tayo dun sa like, na parang pag na-like ka, eh yun, pagmamahal na yun. Ganun ba yung pagmamahal? Kaya maraming pumapalpak na mga relasyon sa panahon ngayon kasi hindi talaga naiintindihan yung tunay na kahulugan ng pag-ibig o tunay na kahulugan kapag ikaw ay nagmahal. Kapag nagmamahal ang isang tao, na dapat naman talaga nagmamahal. Kasi ang isang taong hindi nagmamahal, walang ligaya sa buhay yan. Walang sigla sa pagkatao niyan. Kasi ang nagpapasaya sa atin ay yung pag-ibig. Yung may minamahal ka. Yung nagmamahal ka. Na kaya mo ginagawa ito ay dahil mahal mo ang kung sino man na pinag-aalayan mo nito. Ang mga barangay ba nagmamahal? Ha? Kaya naglilingkod dahil mahal ang barangay?
Kasi marami tayong mga usapin ngayon na hindi kasi natin pinag-isipan ng mabuti. Yung dati na nagmamahalan at sinasabi, mahal namin ng isa't isa, ano na nangyari ngayon? Kasi, di ko alam, no, kung pareho ba tayo ng mga naintindihan din na akala natin, kapag nagmahal, masaya lang. Akala natin, kapag nagmahal tayo, hindi tayo masasaktan. Hindi tayo maghihirap, hindi tayo mahihirapan sa buhay. Tama ba? Wala din, wala pa rin. Ano ba nangyayari sa buhay natin? Kaya yan, no? Tumatanda tayong lahat na hindi natin lubusang nauunawaan yung salitang pagmamahal. Kaya taon-taon, no, pinagdiriwang natin itong dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, na ipinaparating sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung paano nagmamahal ang Diyos. Sabihin naman sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Ayaw niyo pa rin maniwala. Maniwala ka o hindi, mahal ka ng Diyos. Kaya nga, doon sa imahe ng larawan ng Sacred Heart, nasa labas na nga yung puso para mas makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na yung puso, sugatan, may koronang tingin, pero nagniningning. Ibig sabihin, nagpapatuloy na nagmamahal. Sino bang sumusugat sa puso ng Diyos? Ang tao sa kanyang mga kasalanan. Pero hindi nababawasan ang pagmamahal ng Diyos sa tao kahit ang tao mas pinipili huwag mahalin ang Diyos. Kaya mahirap. Bakit ano bang naranasan ni Jesus? Ano ba naranasan ng Diyos para lamang sabihin na mahal tayo ng Diyos? Diba? Sabi, ang pinakamamahal niyang anak na si Jesus, nagpangasakit, pinako sa krus, namatay, pero muli ulit na buhay, para lang ulit sabihin na mahal pa rin tayo ng Diyos. Kung hindi mo talaga kayang magsakripisyo, ayaw mong masaktan, hindi ka ba talaga tunay na nagmamahal? Kasi yung tunay na nagmamahal, magmamahal yan kahit hindi ka minamahal o sinusuklian ng pagmamahal. Ano ba mga example natin? Mga magulang, mahal niyo ang inyong anak, ipagluluto niyo yan, ipaghahandaan niyo ng damit, ipaglalaban niyo yan, kahit minsan ang sinusukli nila, pagmumura sa inyo, kawalan ng respeto. Pero mahal niyo pa rin at minamahal niyo pa rin. Matigasan ang ulo, pero minamahal niyo pa rin. O ngayon, ano ba? Kala niyo yung love, puro saya lang? Kaya nga meron tayong sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya. Yun yung buo kabuuan na pag magmamahal ka, buo. Hindi lang saya, hindi lang sarap. Kaya, bago magdesisyon, unawain muna ng mabuti, intindihin muna ng mabuti, bago ka magbitaw ng desisyon na magmamahal ka. Sana po, pagdating ng araw, para dumating yung oras na sasabihin natin, mahal ko na ang Diyos. Kahit nahihirapan, kahit may sakit, mahal ko ang Diyos. Dahil kahit kailan, hindi naman tayo pinabayaan at iniwan ng Diyos. Patuloy siyang magmamahal sa atin. Amen?